of our message this morning ay pinamagatan po nating enlarging our capacity. Lord, may naranasan na kami mula sa iyo, Panginoon, from Monday to Friday. We already have seeked you, Panginoon, through our prayer and fasting. Lord, will there be more? May mas higit pa ba, Panginoon? Kapatid, susi po para mas lalo nating maranasan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Sino po dito naniniwala may breakthrough pa po tayong mararanasan 2026? Kapatid, sabi mo sa dalawang katabi mo, enlarge your capacity. Now, alam niyo po ba na isa sa mga estratehiya ng kaaway para po sirain yung magandang plano po ng Diyos sa ating pong mga buhay, kahit na ang ganda-ganda ng word po natin for this year, ang isa sa estratehiya po ng kaaway ay limitahan ka. Ayan ang matinding strategy ng kaaway. Kahit pa sabihin mo, ang ganda-ganda ng word, pero kapatid, paglabas pa lang, pagtambad pa lang sa'yo ng mundong ito, ang pwedeng gawin sa'yo ng kaaway ay alin, bigyan ka ng limitasyon. Kaya ang kaaway po, lalagyan niya tayo ng doubts, lalagyan niya tayo ng confusion, lalagyan niya tayo ng takot. Lord, totoo ba talaga? Mapangahawakan ko ba talaga yung double portion this year? Lord, totoo ba, Panginoon? There will be doubts. There will be fear. At alam niyo po, ang takot po ang nagbibigay limitasyon sa tao. Because fear can paralyze you. Sino po dito naranasan mo ng may katakutan? May mga kinakatakutan po ba tayo? Ano po yung mga kinatatakutan po ninyo? Sino po dito makaka-relate at aaming takot kayo sa aso? May takot po ba sa aso dito? May takot po ba sa, kagaya ko po, may takot po ba sa ipis dito? May takot po ba sa ipis? Praise God, salamat po sa mga umaamin. May takot sa daga. Just imagine, alam niyo po yung mga kaliit-liit ng mga insekto, ng mga hayop. Pero just imagine, kapag nabalot ng takot ang puso mo, it can paralyze you. Are you with me, church? At yan ang gagawin sa'yo, number one. Dahil alam ng kaaway, may na-receive to. Na-revive to. Nakatanggap to ng double portion ng anointing ni Lord nung seek first, nung prayer and fasting. Ang unang gagawin sa'yo ng kaaway, lilimitahan ka niya. Are you here with me, church? Ang ilalagay niya, fear, discouragement, temptation na alam natin pwedeng ikahulog po natin para lang. Hindi mo ma-reach yung fullest potential mo this year 2026. Kasi kapag na-reach mo yung full potential mo, tapos lumalakad ka ayon sa kalooban po ng Diyos, kapatid, I tell you po, tingin po kayo sa akin, tapos ang maliligayang araw ng kaaway sa buhay mo. Are you here with me? Bakit? You know your purpose. You know your identity. You know that you are a child of God. Are you here with me, mga kapatid? Now, I want to tell you po that even based in the history, even in the Bible, isa sa mga pinaka-perfect example ng larawan ng isang limitation ay ang lugar po ng Egypt. Bakit? Kasi ang Egypt po ay larawan ng limitasyon for the Israelites. Dito sila nakulong for hundreds of years. Nakaranas sila ng slavery, may mga pagpipigil. They were just in that corners ng estado ng Egypt. At ang masakla pa po nito, nakalabas na sila sa Egypt for how many years, lumalakad na po sila papunta sa Promised Land, pero ang utak nila, ang isip nila, nasa Egypt pa rin sila, nakakulong pa din. Ayun po ang nagagawa ng limitasyon. Sabi mo sa katabi mo, limitations. Na para bang hinihila ka, parang minamagnet ka pabalik sa dati mong buhay. Now, ano na po ngayon? After everything that we have received from the Lord, ang ganda-ganda ng word po natin this year, double portion. Sabi nga po natin, double portion. Ang gagawin ng kaaway, ilalagay niya sa yung limitasyon. Or sometimes, actually, hindi na nga kaaway ang naglalagay ng limitasyon sa iyo eh. Minsan, yung sarili mo mismo nilalagyan mo ng limitasyon. Yan yung mga tinatawag po natin ng mga self-imposed limitations. Yung mga salita na, hanggang dito na lang ako. Nakarinig na po ba kayo ng gano'n? May kilala po ba kayong gano'n? Yung tuwing makikita mo na lang, puro negative yung sinasabi sa sarili. Alam mo, sister, alam mo, brother, hanggang ngayon may utang pa din ako. 10 years na, may utang pa rin ako. Hanggang ngayon, mahirap lang kami. Dati mahirap, pinanganak akong mahirap. Ngayon, mahirap ako. Piling ko hanggang mamamatay ako, mahirap na lang talaga kami. Ganito na lang talaga ang pamilya ko. Naglagay na ng limitation sa kanilang mga sarili. Are you here with me? Alam niyo po ba ang kulungan hindi laging nasa likod ng mga rehas? Sometimes ang kulungan po, pwedeng wala ka naman sa likod ng mga rehas, pero may limitasyon.
Hindi ka makalabas. Isipin niyo po yun, 10 taon na nasa elementary ka pa rin. May kakilala po kami, naging classmate po namin ni Coach Johan. College na po kami, pero 5 years na po naging kaklase namin, abutan pa namin siya. Nag-graduate na po kami, nag-aaral pa rin siya. Nag-reunion na po kami after 10 years na mga kaklase ko. Tinatanong pa rin namin, nag-aaral pa rin kaya siya? Bakit? Ang nangyari po? Limitations. Hindi makaalis, hindi maka-breakthrough. I tell you po, kahit ang ganda ng word, pero kapag may limitasyon, hindi makaka-breakthrough. Are you here with me, church? Pero sino po dito ngayong umaga nito nais makaranas ng breakthrough mula sa Panginoon? Sino dito naniniwala, Lord, this year, 2026, be-breakthrough po kami. Amen. Now, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Now, paano natin i-break yung mga limitations na ito? Paano natin i-enlarge yung ating po mga capacities? I hope and I pray that as we dive into the Word of God, magkaroon tayo ng mas malalim pa po na pagkaunawa at pagkaintindi. Now, the passage po na ating pong babasahin in the book of Isaiah, chapter 54, verses 1 to 3. Dito po natin makikita that there are 3 different dimensions for you to receive, for us to receive our breakthrough. And even in this scenario po na nangyari, in the book of Isaiah po, nahati yung mga pangyayari po na nangyari sa kanilang mga buhay into 3 different scenarios. So, ang book of Isaiah po ay naisulat between 740 BC to 740 to 680 BC or before Christ. Now, nahati po ito sa 66 chapters. So, kung ang 66 chapters po nahati sa 3, yung chapters 1 po ng Book of Isaiah hanggang chapter 39, ang nangyari po sa kanila dyan, ito yung tinatawag natin na before exile. Ibig sabihin, before pa po sila ito ipatapon. Malaya pa sila. Hindi pa sila nakakaranas ng exile during that time. Pagpasok po ng chapter 40 to chapter 55, ano po ulit? 40 to 55. Diyan na po sila dumadaan ng matinding slavery. Ayan na po yung exile po nila. This was during the exile. Dito na sila pinatapon, matinding slavery na, pinapahirapan na sila, at panahon ng kanilang tribulation during that time. Pero after chapter 55 comes with chapter 56 hanggang sa pinaka-last chapter ng book of Isaiah, which is 66. Yan na po yung nakalaya na po sila. This was after the exile. So, kung ang passage na babasahin po natin ay matatagpuan po in chapter 54. Saan nga po ulit? 54. Saan po sila? Nasa before, during, or after? Sa during. Ibig sabihin, for us to fully understand, okay, yung salita ng Panginoon, kailangan natin maintindihan nasa ang setting po sila. Anong nangyayari? Anong kinakaharap po ng mga tao na pag-uusapan natin in the Bible? Now, kung sa chapter 54 po natin pag-uusapan, sila po during that time ay nasa kalagitnaan po ng matinding paghihirap. Sa kalagitnaan po sila ng tribulation, nasa pagsubok po sila ng kanilang buhay. Now, kung titignan po natin ng maigi, kung marirealize natin, alam niyo po, this is an amazing thing. Kasi, alam niyo po, habang binabasa ko po itong passage na ito, dito ko po napagtanto at na-realize that kahit pala nasa kalagitnaan ka ng pinagdadaanan mo, at even ang mga Israelites during that time, nasa kalagitnaan sila ng kahirapan, but yet God spoke to them. God showed up. Nagparanas, nagparamdam ang Diyos sa kanila. At habang minemeditate ko po ito, dito ko po nakita na pwede pala. Posible na kahit nasa kalagitnaan ka pa ng mga imposibleng sitwasyon, nasa kalagitnaan ka pa ng iyong limitasyon, ng iyong pinagdadaanan, God can show up even in the middle of your limitations. Are you here with me? Kakausapin ka pa rin ng Panginoon at sasabihin niya sa iyong may pag-asa ka, kaya mong lumaya, kaya mong makaalis dyan, makakalabas ka sa sitwasyon mo, at makakaranas ka ng breakthrough mo. Are you here with me, church? Now, tignan po natin in chapter 54, 1 to 3. Basahin po natin. In verse 1. Pwede po ba ninyo akong sabayan po in verse 1? 1 to ready begin. You. Oh,
Pause mo muna tayo. Sabi niyan, sing, barren woman. You who never bore a child. Biruin mo, malungkot ka na. May pinagdadaanan ka na. May dagok ka ng buhay. Tapos pakakantahin ka pa. Are you here with me, church? Buti sana kung love song to o malungkot na kanta, ang pakakanta sa'yo, yung mga kantang, Coach Aileen? Sayang na sayang talaga. Tapos ikakaraoke pa no? O kaya ang awiting pang sawi. Hindi. Sabi doon, you sing. Burst into song. And then what? Ano sabi? Shout for? Ano pa sabi? Shout for? Sawi ka na nga. Umiiyak ka pa. Sisigaw ka pa. Magde-declare ka pa. Patatawanin ka pa. Are you here with me, church? You who were never in labor. Because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband. Sige po, ituloy niyo po. Verse 2. Gusto mo may mangyari ngayong taon ng 2026, kapatid, sabi ng Bible, you enlarge. Sabi mo sa katabi mo, enlarge. Lalakihan po natin. Bakit? Sabi po in verse 3, sabay-sabay po nating basahin. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will possess nations and settle in their desolate city. Ano po ang gagawin natin? Anong gagawin ko kapag hindi ako makalabas sa limitasyon? Hindi ako makaalis sa aking sitwasyon at gusto ko nang mag-breakthrough. Anong gagawin ko kapag feeling ko parang nagiging stagnant na, parang wala na nangyayari, parang wala nang growth? How can we break through? Sabi ng Bible in verse 1, sing, barren woman. You who never bore a child, burst into song. Alam niyo po, tawag dito, number 1. If you want to receive a breakthrough, if you want to enlarge your capacity, let's have number 1, an unashamed declaration. Sabi nga po natin, declaration. Nagsisimula sa declaration na gagawin mo because that is a step of faith. Are you here with me, church? You want a breakthrough, it starts with your word because do you believe that there's power in what we declare? There's power in what we say. Nasa kalagitnaan po sila, ang mga Israelites, ng exile during that time, pinapahirapan sila. Pero ang sabi ni Lord sa kanila, mag-declare ka, umawit ka, sumigaw ka ng may kagalakan sa puso mo, na para bang sinasabi kahit na nasa imposible kang sitwasyon. Sa gusto mong makalaya na sitwasyon, sasabihin mo lang, ang de-declare mo, malaya na ako! Dumadaan ka ng sakit at karamdaman, pero yung sinasabing unashamed declaration, may sakit ka pa, ha? Pero sinasabi mo, magaling na ako! Are you here with me? Amen. Nag-aaway-away na sa pamilya, nagkakagulo na, pero ang i-declare mo, magkakaayos kami! Are you here with me? That's unashamed declaration. Are you here with me? You are reversing the situation that the enemy has put you into. And you're gonna declare, Lord, kung ito ang nilalagay sa akin ng kaaway, limitasyon, Lord, I'm gonna have that declaration, oh God. Minsan magde-declare tayo, ang ganda na salita ng Panginoon. Pero kung titignan natin on our present situation, parang, Lord, ang layo naman sa realidad. Paano ka kakanta? Paano ka sisigaw? Paano ka tatalon? Paano ka sasayaw? Hindi ka nga namumunga eh. Sipin mo yun, no? Sabi ng Bible, ikaw na hindi makapanganak. Sumigaw ka. Ikaw na hindi makapamunga-munga. Pero alam niyo po, having that unashamed declaration, sinasabi ng Diyos sa bawat isa po sa atin, Nak, you have that confidence. Ipamukha mo sa kaaway na panalo ka at pinalaya na kita. Amen po ba? Because why? Faith is beyond senses. It's more than what we can see. Dinedeclare mo pa lang, alam niyo po, pananampalataya na yun eh. Dinedeclare mo pa lang, sinasabi pa lang ng iyong bibig, kahit na ang layo sa realidad mo, Lord, ito yung nakikita ko ngayon, pero Lord, if this is what you have led me to declare, Panginoon, then I'm gonna declare this. Amen? Lord, kung ito ang sitwasyon ko ngayon, Panginoon, I'm gonna declare, hindi ka patapos sa akin pong buhay. Alam niyo po, sabi ng ibang translation, dito po sa verse 1, sing over your barrenness. Awitan mo. And the word barren po, o ano po Tagalog ng barren?
baog, o hindi makapag-produce. Yung parang kahit na anong gawin mo, naranasan niyo na po ba yun? Na malagay kayo sa sitwasyon na parang feeling mo, tuyong-tuyo ka na, tapos wala pang bunga na lumalabas sa'yo. Na parang feeling mo kahit anong gawin mo, kahit na anong effort ang gawin mo, walang nagiging bunga. Are you here with me? That's barrenness. Yung walang-wala ka na, tapos ang liit-liit pa ng tingin mo sa sarili mo, yung nakikita mo, Lord, buti pa sila, sobra-sobra, nag-uumapaw, tapos Lord, bakit ako? Parang wala pa din. Are you here with me? That's barrenness. Naranasan niyo na po ba yun? Parang, Lord, kung kailan naman nakakilala ako sa'yo, parang mas lalo pang dumami yung utang ko. Hanggang ngayon, Lord, hindi na ako makaalis-alis sa utang. Are you here with me, church? Lord, wag na lang po kaya ako magtuloy. Kasi nandito pa rin ako sa sitwasyon na ito. Ang lakas ng bulong sa'yo ng kaaway. Pero kapatid, sa oras ng wilderness mo, kagaya ng mga Israelites, sa oras ng exile, slavery, and limitations na nilalagay sa'yo ng kaaway, kapatid, mas pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Are you here with me? Sa gitna ng problema, basta may word ka sa Panginoon, i-declare mo, Lord, magkakatotoo mangyayari sa buhay ko. Pagkat ang salita mo, Panginoon, Lord, is like a double-edged sword, oh God. It's alive in our hearts. Buhay ang iyong salita. Buhay ang iyong mga pangako. Amen po ba? Yung bang isisigaw mo, Lord, even in the midst of wilderness, Lord God, I'm gonna thrive. I'm gonna be successful, Lord God. Are you here with me, church? Magpapasalamat pa rin ako. Magpupuri pa rin ako sa iyo, Panginoon. Maniwala ka, kapatid. Sa declaration pa lang po natin, may nangyayari na. Sabi mo sa dalawang katabi mo, may nangyayari. Kapatid, mas paniwalaan mo. Kung sinabi ni Lord, mas paniwalaan mo kaysa sa sasabihin ng tao. Are you here with me? Let's have an unashamed declaration. Sabi mo sa dalawang katabi mo, declaration. Number 2. Mabilis na lang po ako. Number 2, in order for us to receive our breakthrough this year, 2026, you want to receive a double portion in your life, then we have to understand and we have to go through. Number 2, ang may double portion, merong unlimited expansion. Nag-e-expand. Walang tigil na pag-e-expand. Gusto niyo po ba yun? Hindi po physical, ha? Mahirap na pag physical. Yung bang lahat ng makita mo, lahat ng mga hawakan ng kamay mo, nag-e-expand, lumalago. Are you here with me? Ano po sabi in verse 2? Kayo po ang bumasa. 1 to ready, begin. And lengthen your cords and huwag mong limitahan. Sabi doon, lakihan mo. Gumawa ka pa ng mas malaking tolda, palaparin mo yung kortina kasi may paglalagyan pa ako. Kapatid, kung may naranasan ka na sa Panginoon, beginning pa lang ng taon na ito, kapatid, naniniwala po ba kayo, may mas ipaparanas pa po ang Diyos sa bawat isa po sa atin? Are you here with me, church? But unless your hearts, our hearts, the capacity of our hearts are enlarged. Huwag nating lagyan ng hangganan. Lord, naranasan na kita kahapon. Okay na yun, Lord. That's enough. Hindi, kapatid. Because the God that we serve is a limitless God. Huwag mong titipirin si Lord. Itodo mo na. Sabi mo sa kanila, itodo mo na. Bigyan natin para sa Panginoon. Amen po ba? Hanggat may nakikita kang bakante, go Lord, push. Hanggat may nakikita tayong hangganan, Lord, i-enlarge mo po. Alam niyo po, I thank God because, for 18 years na sinamahan po tayo ng Panginoon, I personally witnessed po. Nung nagsisimula pa lang po ang atin pong gawain, for the beginning of the years, doon ko po na-witness na every year po, lumilipat po tayo ng place. Hindi dahil mataas ang renta o pero dumilipat tayo ng place yearly kasi unang pinagdadausan po natin sa garahe dumami yung tao. So, kailangan nating humanap ng mas malaking lugar. Nakahanap po tayo ng mas malaking lugar. Yung sumunod na lugar, maluwag. Mamaya-maya ng konti, dumadami, sumisikip. Kapag sumisikip na, wala ng espasyo, anong gagawin? Hanap ulit.
That's expansion. Are you here with me, mga magulang, mga kapatid? Bakit? Kasi naniniwala tayo na hanggat ine-enlarge po natin yung capacity po natin, mas lalo tayong pinupuno, pinaglalagyan pa ng Panginoon. Gusto po ba natin na yun? Lord, walang hangganan na Lord, pagkalagyan sa amin po mga tapayan, alam niyo po susi, Lord, enlarging the capacity of our hearts. Amen po ba? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, itodo mo na. 2026, itodo na po natin. Ano pa po sabi? Alam niyo po sabi in the ERV, easy to read version, sabi po dyan, make your tent bigger. Open your doors wide. Ano po sabi? Pwede po bang kayo po bumasa ng sumunod? Don't think small. Make your tent large and sabi doon, mag-iisip ka na din lang. Mangangarap ka na din lang. Sabi mo sa katabi mo, lakihan mo na. Bakit natin lalakihan? Tanungin po ko bakit? Kasi malaki ang Diyos natin eh. Are you here with me? That's the God that we serve. We have a limitless God. Try po ninyo humingi. Taas po kami ng mga anak po dito. Yung mga hindi po nagtaas ng kamay, saan po kayo galing? Sinong nagpanganak sa inyo? Sige, pataas kami ng mga may mga magulang, may tatay, may nanay. Naranasan niyo po ba humingi sa tatay po ninyo? Humingi ng pera, di ba? Nagpaparinig ako eh. Humingi ng... Ako, tinry ko po try natin. Kaya ihingi ako, di. Ay, di ba? Ayaw makinig sa akin, di ba? Bigyan mo nga ako ng house and lot. Oh. No, mamaya ngumingiti lang yan. Mamaya ng konti, pinagsasabi mo doon. Gusto mo kotongan kita? Hindi natin kaya yan. Wala pa yan sa budget natin. Hindi kita kayang bigyan ng house and lot. Are you here with me? Bakit? Kaya alam ko, malinaw sa akin, hindi ako magde-demand. Hindi ako hihingi sa tatay ko kasi alam ko hindi pa niya kaya eh. Limitado pa. Pero kung anak ako, kung may choice po ako at kung anak po ako ni Henry C., sabi siguro si Henry C., Nak, my daughter. Oh, English eh, siyempre, my daughter. Anong gusto mo? Bibigay ko sa'yo. Dad. Oh, di ba? Dad, gusto kong hingin yung give me yung buong SMDC residences. Alam mo, sasabihin lang ni Henry, okay, go ahead. Enjoy. Are you here with me? Because that's Henry C. Kaya lang, ang problema, hindi ko siya tatay eh. At ang masaklap pa, patay na po siya eh. Alam niyo po, naalala ko, I think last week po ata or 2 weeks ago, may nag-invite po sa amin na kumain po sa may tabi po ng MOA, sa may Conrad po Hotel. May buffet po doon eh, yung brasserie or brasserie buffet. Nag-invite po sa amin doon. Alam niyo po, habang kumakain kami ng buffet, buffet kami ganyan, syempre ako, ngari, magpa-prayer and fasting na, kailangan kumain ako ng madami. Kumakain po ako ng marami. Alam niyo po, nagulat ako pagkakita ko, biglang pumasok po yung mga parang may pumasok po na mga nakapolo. Yun po pala. Sila po pala yung family po ni Henry C, mga anak po ni Henry C. Kanilang yung family ng C, andun po sila kumakain. Kasama po namin kumukuha sa buffet. Sabi ko, wow, Lord, what an opportunity na makasama sila kumuha ng buffet. Ako to Pero alam niyo po, to make the long story, bakit ko po kinakwento to sa inyo? Wala lang, naikwento ko lang po sa inyo. Hindi po eh. Alam niyo po, sometimes those are like, favors of men makasabay mo. Pero kapatid, araw-araw, every single day of our lives, we have the presence of God with us. We have the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi lang po Henry C. pinag-uusapan natin dito. Ang kausap po natin dito, ang kasama po natin taon ng 2026, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, limitless na Diyos na kayang tumugon ng iyong mga pangangailangan at panalangin, kapatid. Kayang kumilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Palakpakan na po natin ang Panginoon. Kapatid, kung mangangarap lang din po tayo, isasanggunin natin sa Panginoon, Lord, nilalakihan na namin ang amin pong mga pangarap. Lord, because we know that you are our limitless God. Amen po ba? Don't limit yourself. You want to experience breakthrough in your life? God, enlarge the capacity of my heart, God.
Lord, kung may mga pagkakataon na parang feeling ko, Lord, every part ng aking buhay nagiging stagnant, hindi na nag-grow, Panginoon. Kapatid, the only key is not to look and not to search for the things that lacks inside of you. Ang susi po dyan, pag-enlarge ng capacity ng ating po mga puso. Are you here with me, church? Number 3 and the last. Tapos na po ako. Sabi mo sa atin mo, hi, sa wakas. Number 3. Ano po ulit yung number 1? Number 2, unlimited expansion. And number 3, alam niyo po mga kapatid, ine-expand tayo ng Panginoon. Hanggat may hangganan, ine-expand ng Panginoon. Kasi pangatlo, there will be an unstoppable invasion. Hindi natatapos sa pag-expand. Kaya nga po sabi in verse 3, for you will spread, lalawak, lalago. You will spread out to the right and to the left. Your descendants will possess nations and settle in their desolate city. Yung word po na possess po dyan, it means to occupy, to take over, to conquer. Ang mindset ng isang taong gusto mag-breakthrough, mindset ng conqueror. Kung ang mindset mo, conqueror ka, hindi pa pwedeng conqueror ka nang wala kang kino-conquer. Are you here with me, church? You have to conquer something. Paano ka magkaka-breakthrough kung hindi ka conqueror, kung hindi ka nagko-conquer, kailangan may kino-conquer ka. Are you here with me, church? Kung feeling mo, Lord, ang panalangin ko hanggang ngayon, Lord, I wanna conquer my family. When we talk about conquering our family, Lord, maaring hanggang ngayon, hindi pa rin nakakakilala ang aking mga mahal sa buhay sa iyo. Pero Lord, as part ng pag-enlarge mo ng capacity ko, Panginoon, as part ng double portion, oh God, Lord, naniniwala po ako. Lord, i-expand mo ang aking territories at the same time, Lord, tutulungan mo po akong i-conquer ko at makakilala sa iyo ang aking mga mahal sa buhay. Amen po ba? Amen. Kung ikaw ay nagtatrabaho, Lord, kung saan mo man ako nilalagay, Lord, help me to conquer my workplace. To conquer, Lord God, kung sino man at kung saang lugar mo man ako nilalagay yung Panginoon. I wanna conquer that place for your glory and honor. Lord, I wanna take over, oh God. Because, Lord, you are our limitless God. You're the big, big God that we serve. Amen po ba? Hanggat, Lord, pinanghawakan namin ang iyong salita. Naintindihan po namin ang iyong salita. Lord, pangahawakan po namin at pananampalatayanan po namin, Panginoon, may mangyayari sa taon na ito ng 2026. Amen po ba? Do you believe that there's more to this? Do you believe that what we have received yesterday, God will exceed it more abundantly, more exceedingly. Kasi yan si Lord eh. Hindi natin pwedeng ilagay sa box si Lord. Kasi nga, limitless siya. At kung yun ang nature ng Diyos, limitless siya, then tayo bilang mga anak niya, Lord, we can always ask you, our limitless God. Saan mo man kami dalhin? Every time na lalapit kami sa iyo, Panginoon, Lord, iparanas mo nga po sa amin ang walang hanggan kapangyarihan, ang walang kamatay, Panginoon, na grasya at pabor mo sa amin pong mga buhay. Are you excited for this year, 2026, church? It takes faith, mga kapatid. Marami tayong susuungin. Marami tayong dadaanan. Maraming mga bundok tayong haharapin. Tingnan niyo po yung mukha ng katabi po ninyo. Mukha po bang maraming bundok na kaagad yan? Marami pa po. Hindi natin alam what lies ahead. We don't know. But one thing is for sure. There's a big, big God who sees everything and who takes over everything sa ating pong mga buhay. Amen po. Lord, kung may naranasan na kami sa iyo kahapon, masigit mo pa nga po, Panginoon, na iparanas pa ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Today, tomorrow, at sa mga susunod pa na araw na aming pong mga buhay. Amen po ba? Tatayo po tayong lahat ngayon pong araw po na ito. Ano mang limitasyon ang nilalagay po ng kaaway sa ating pong mga buhay? Naranasan niyo na po bang malagyan ng limitasyon? Hindi ka makagalaw.
Di ka makaarangkada. Totoo po ba yun? There's limits. Ito lang ang zone mo. Ito lang dapat ang galawan mo. And that's the plan of the enemy in our lives. Ang ganda-ganda ng destiny ni Lord sa'yo. Pero hanggat may limitation, kapatid, tingin po kayo sa akin, hindi tayo makakausad. Hindi tayo makaka-breakthrough. And God wants us to break through this year. And the only key is for us, Lord, today we're gonna declare, sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon, walang mahirap sa'yo. We're gonna activate our faith in this place today. Are you here with me, church? I believe that this church, hallelujah, we are not just an active pursuer of God, but we're also activating our faith in Christ Jesus, because that's what we believe in. We believe in the power. We believe in what Christ has done on the cross. We believe kung ano pang magagawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Bakit? Buhay ang ating Diyos. Buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? Hallelujah. Lord, lahat ng mga limitasyon, lahat ng mga doubts na itinanim, takot na nilagay ng kaaway sa aming isipan, right now, in Jesus' name, even limitations, Panginoon, para hindi namin makita yung ginagawa mo. Sometimes over-familiarity can also limit you from what God is doing in your life. Lord, right now, we're breaking it in Jesus' name. We're breaking. Lord, even the pride. Pride can also limit us. Lord, we're breaking the pride in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Lord, ina-activate po namin, Lord, sa oras po na ito, Panginoon, yung amin pong pananampalataya sa iyo, Lord God, that nothing is impossible with you. Jesus. Hallelujah. Kung naniniwala ka dyan, kapatid, hallelujah, at nais mong makaranas ng breakthrough today, this morning, I invite you to raise up your hands to God right now as a sign. Lord, magkakaroon po kami ng deklarasyon ngayong umaga po na ito. Magkakaroon kami ng deklarasyon, Lord, kahit ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming imposibleng sitwasyon, name it, Lord. Name it, church. Ano man ang imposibleng sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, ano man ang nagbibigay ng limitasyon sa'yo, I want you to see that right now. I want you to see that right now. But don't dwell on it. Don't dwell on it. Break free from it. Hallelujah, sasabihin mo sa limitasyon na yan, pinalaya na ako ng Diyos. Pinalaya na ako ng Diyos. Breakthrough ako ngayong taon ng 2026. Breakthrough ako ngayong taon ng 2026. Kapatid, you have a big God. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang kinakaharap mo ngayon, you have a limitless God. Let's have a declaration this morning. Hallelujah! Kung feeling mo walang namumunga, feeling mo unproductive, sabi ng Bible, sing! Shout for joy! Sing, O barren woman! Ano mang barrenness, ano mang unfruitfulness, ano mang unproductiveness, we're gonna worship the Lord as part of our declaration to Him. Panginoon, walang mahirap sa'yo. Maniniwala kami sa'yo, Panginoon. Makakaya namin sa tulong mo. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord this morning, church. Hallelujah. Bawat araw namin, Panginoon. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Come on, whatever you sing, that's part of your declaration. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Bawat
situation that you're in right now, church. Kung may mga ilan po sa atin dito ngayong umaga na ito ay nakakaranas ng sakit at karamdaman, reverse it right now. There's power in what you declare today. You can declare, hallelujah, through the blood of Jesus Christ by faith. You can declare that you are healed. Come on, declare it. Declare it right now. Lahat ng mga dumadaan ng sakit at karamdaman, you can declare, Lord, pinagaling mo na ako. Pinagaling mo na ako in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng mga nais makaranas ng breakthrough. Lord, financial breakthrough, emotional breakthrough, Lord, spiritual breakthrough. Hallelujah. Feeling mo parang nagkakaroon ng stagnation right now. Hallelujah. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, pwede mong ideklara ngayong umaga na ito. Hallelujah. Lord, be-breakthrough ako. Be-breakthrough ako in Jesus' name. In Jesus' name. Come on, declare that right now. Declare that, Lord, be-breakthrough ako. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, lahat na nakikita ko, Panginoon, kung gumagalaw ako sa four corners of this world, Lord, right now, you're expanding the territories of your people. Lord, yung lakaran ng iyong mga anak, Panginoon, Lord, ine-expand mo. Yung ginagalawan po nila, Panginoon, ine-expand mo. Lord, ine-expand mo. Come on, just acknowledge it by faith right now. You may not see it in the natural realm, but in the supernatural realm, ine-expand ni Lord. Ine-expand ni Lord yung territories. Kapatid, kaya kay na-expand ni Lord kasi may paglalagyan siya. May paglalagyan ng Diyos sa buhay mo. Come on, declare that by faith. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, hindi kami titigil sa expansion. Lord, but we're also gonna invade this year, 2026, as part ng pag-enlarge mo ng aming pong capacity. Lord, yung mga pinapanalangin po namin, mga mahal namin sa buhay, Lord, yung mga gusto mong i-conquer po namin na lugar, ministry, so God. Lord, even sitwasyon, Lord, help us to invade those things, so God, in Jesus' name. Maaari po bang humanap po tayo ng ipagpe-pray po natin, dala-dalawa po, babae sa babae, lalaki sa lalaki, o kung nandito po yung asawa po ninyo, o kung mag-anak po ninyo, pamilya po ninyo, maghawak po kayo ng kamay. Let's pray for one another right now. Let's pray. Come on. Hallelujah. Pag-pray niyo po, make sure may ka-partner po kayo. Huwag po kayong papayag na wala po kayong kahawak kamay. Sige po. Sa mga ushers na nandito, please make sure na merong mga kahawak kamay. Come on, let's start to activate our faith here in this place right now. Let's pray for one another. Let's pray that God will continue to manifest His power, His tangible presence. Yung kahawak kamay mo, kapatid. Hallelujah. Ano man ang i-declare mo, mangyayari. Magba-bounce back. Come on. Hallelujah, hallelujah. Habang nananalangin po kayo, habang nananalangin tayo, ine-enlarge ni Lord. Ine-enlarge ni Lord yung capacity ng ating po mga puso. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, marami pong salamat. May bukas na kalangitan sa amin at dinidinig mo na yung aming mga panalangin. Lord, sa buhay po namin na ito, ina-acknowledge namin, biyaya mo lang. Kaya kami nakatayo pa din hanggang ngayon. Biyaya mo lang, Panginoon. Salamat po. Pwede po ba natin palakpakan ang pinaka-the best, ang Panginoon? Sabi po in the book of Ephesians chapter 3 verse 20, the Passion Translation, never doubt God's mighty power to work in you. Makapangyarihan po ba si Lord? And accomplish all this. Sino naniniwala yung mga panalangin natin? Mangyayari. Kasi
Kasi makapangyarihan si Lord. Amen po ba? He will achieve infinitely more than your greatest request. Taas po ang dalawang kamay. May request po kayo. May pangangailangan po ba kayo? Mayroon ba kayong pinagpe-pray sa Panginoon? Kaway-kaway, may mga request po. Amen. Tuloy niyo po yung basa. Ano po ang sabi? Your most unbelievable dream and exceed your wildest imagination. He will outdo them all. Sabi natin, all. For His miraculous power constantly energizes you. Yung power ni Lord, tuloy-tuloy, palalakasin tayo. Presensya ni Lord, sasamahan tayo. Sa hallelujah! Basahin natin sa Tagalog. Ano sabi sa Tagalog? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Yung power ni Lord, nasa iyo na yan. Gagamitin mo na lang. Lalakad ka na lang. Hindi ka mahirap. Hindi ka pulubi. Hindi ka masasakitin. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay anak ni Lord. Ikaw ay mayaman sa kalusugan. Yang katabi mo, maganda yan. Pogi yan. Amen po ba? Bakit? Anak tayo ni Lord. Taas po natin ang ating mga kamay sa Kanya. Hallelujah. At minsan pa, idedeklara po natin, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Ang imposible sa'yo. Declare it. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang And for the last time, lahat ay posible. lahat ay posible sa'yo. Lahat ay posible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Lahat ay posible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Lahat ay posible sa'yo. And all the promises of God, they are all yes and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, marami pong salamat. Pinalaya mo ang aming isip. Lord, sa maling mga kaisipan na inilagay ng kaaway. Pinalaya mo ang aming puso. Nilakihan mo, in-expand mo, hindi lamang ang aming isip at ang aming puso, even our territories, oh God. In-expand mo din kami. At yung mga paa ng iyong mga anak na hindi pa natutungtong sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan, mapupuntahan nila. Mangyayari. Salamat po. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, thank you, Lord, for this morning. You filled our hearts with joy. You filled our hearts with gladness and dreams. Salamat po, Panginoon. Lalabas po kami sa lugar na ito. Nadala-dala po namin ang iyong mga pangako. Lalakad kami bilang liwanag. Lalakad kami
bilang iyong mga anak. Balutin mo po ng iyong makapangyarihang dugo ang lahat ng pamilya na naririto. Anumang gawa, anumang plano ng demonyo laban sa kanila, ni isa man walang magtatagumpay laban sa iyong mga anak. Palibutan mo sila ng iyong mga anghel. Proteksyonan mo sila sa loob at labas ng kanilang tahanan. Open your heart. Receive in your spirit. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you. May the Lord bless all the works of your hands. May the Lord grant you peace. May the Lord bless your family, body, soul, and spirit. You are blessed to become a blessing. In the name of the Father and of the Son, Jesus Christ, and through the power of the Holy Spirit, ang lahat po ng mga anak ni Lord ay sumigaw ng malakas na Hallelujah! God bless you po. Hallelujah! Kamayan po natin ang bawat isa at sabihin natin, you are blessed. Shine for Jesus. See you next Sunday po. At yung pong mga first fruit envelope po natin para po sa ating tanim, our offering to God and to the house of God, you can pick and you can get one at the back. God bless you po. Mabuhay po kayo.